No, Glenn. No, Glenn. We're not mistaken, Glenn. We have you on video. We're not mistaken, Glenn. Remember this name. Look at this name. You see this name? Protect Our Children. See me? My name is Pete DiMichele. I'm the president of this organization. Guess who you were talking to? Guess who you were talking to? Not her. You're an evil piece of shit, and you're a predator. Nasa iyo na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Baka si Kabunok walang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, Kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Tito, Kapitulo 1, versikulo 7. Ganito po ang sabi. Bilang katiwala ng Diyos, kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Actually, sa Iglesia Katolika, kapag may eskandalo ang pari, ay inaaksyonan po kaagad yan ng Iglesia Katolika, mga kababayan. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ito pong nangyari sa isang ministro ni Manalo na si Glennon Payabyab, mga kababayan. At napabalita ang siya po ay inaresto sa New York pagkatapos niyang mag-text sa isang minor de edad, mga kababayan, ng mga malalaswang bagay. Ano? So, yan po ay nababasa na natin sa mga headlines at iba pa, mga kapatid. Katunayan, nakita rin natin ang viral video na kung saan siya po ay nahuli. O ito, panoorin natin. Wait, look at me. My name is Pete from Protect Our Children. And you should have never ever been named protecting a 12-year-old girl. Okay? No, I'm not. I'm not. Yes, you was, sir. You should have never been texting a 12-year-old girl, you piece of shit. Hey, Glenn, you have anything on you that I need to know about? You have anything on you that I need to know about right now? No. Church. I'm in church. Church of Christ. Christ that I know is going to send an IRB straight to hell. No. Yeah. You don't know what's going on, huh? He's here from outside with the car park. Back gate. I see the car's parked. No, Glenn. We're not mistaken, Glenn. We have you on video. We're not mistaken, Glenn. Remember this name. Look at this name. You see this name? Protect Our Children. See me? My name is Pete DiMichele. I'm the president of this organization. Guess who you were talking to? Guess who you were talking to? Not her. You're an evil piece of shit, and you're a predator. May bullpen. Where the trucks are parked on, look, across the parking lot. What are you doing? I'm just trying to. No, right where the double parks. Get in the back of the truck right now. On! Right here. I got it. I got all your stuff. Don't worry. In the car. Hey, Glenn. Hey, Glenn, you got anything you want to say? You're a man of Christ. You're a man of Christ, Glenn. You have anything you want to say?
Don't want to say anything, Glenn? Go back to Glenn. Guess what? You're going all over social media. Take a look. You're going all over social media, Glenn. You're an evil predator. You work for Christ. You're going straight to hell, Glenn. Remember this name. Protect our children. Tell all your pedophile friends about us. Good to see you again. Hey, Glenn, say goodnight with a cherry on top, you piece of shit. So ayan, nakita po ninyo si Glennon Payabyab na ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sige, so tanong, bakit ba siya hinuli ng mga pulis base sa ating napanood? Ang buong kwento, ikukwento po sa atin ng article mula po sa StatenIslandLive.com. Ganito po ang sabi sa article na may pamagat na NYPD. Staten Island man, 43, arrested after allegedly inappropriately texting girl. 12, he met at yard sale. Ganito po ang sabi dito. Ililiwat ko na po sa Tagalog para mas maunawaan po ninyo. Isang 26 na taong gulang na ina ang nag-ulat sa pulisya na noong Lunes, March 31, bandang alas 12:47 ng hapon, ang kanyang 12 taong gulang na anak na babae ay nasa isang yard sale sa labas ng isang bahay sa New Springville. Noon ay nilapitan umano ang dalaga ni Glennon Salvador Payabyab, 43 anyos, na nagsimulang magtanong sa 12 taong gulang tungkol sa mga bagay na ibinebenta, ayon sa paliwanag ng Deputy Commissioner of Public Information's Office ng NYPD. Sinabi ng ina na ibinigay ng kanyang anak na babae sa nasasakdal ang kanyang numero ng telepono. Lumalabas nakatira si Payabyab ilang bloke lamang ang layo mula sa lugar ng pagbebenta ng bakuran sa New Springville, sabi ng pulisya. Gaya ng sinasabi sa mga dokumento ng korte, mula Lunes hanggang Huwebes, nagpadala si Payabyab ng mahigit na 20 mga text sa babae kasama ang, ngunit hindi limitado sa mga sumusunod sa kabuuan at sangkap. Let's watch Thursday night. Can you send photos of you? Any kind of photos. Whole body. We can just meet first in what house? So I can pick you up. Can you show you us? Okay with your pics also LOL and your friend LOL let me see. Sa kaniyang mga komunikasyon, sinasabi ng mga otoridad na pinadalhan din ni Payabyab ang batang babae ng link sa Pornhub.com. Bandang tanghali noong Martes, naobserbahan ng ina ng batang babae ang mga text sa cellphone ng kanyang anak na babae. Ang mga text na iyon mula sa cellphone ng nasasakdal ay patuloy na ipinapadala sa cellphone ng batang babae mula Lunes hanggang Huwebes, gaya ng nakadetalye sa mga dokumento ng korte. Nakumpirma ng pulisya na ang numero ng cellphone ay pag-aari ng nasasakdal dahil nang harapin si Payabyab sa mga text, sinabi umano nito na oo, ipinadala ko ang mga text na iyon at oo, alam ko kung ilang taon na siya. Sinabi ng mga otoridad na noong Huwebes, sinubukan ni Payabyab na makipagkita sa 12 taong gulang na bata dahil pumayag itong makipagkita sa kanya sa pamamagitan ng text. Napag-alaman ng pulisya na si Payabyab ay pisikal na nagmaneho sa lokasyon ng pagpupulong sa napagkasunduang oras. Ang mga dokumento ng korte ay nagpapahiwatig. Siya ay inaresto sa parehong araw ayon sa NYPD. Naharap si Payabyab sa isang count ng endangering the welfare of a child, isang kasong misdemeanor, gaya ng nakalista sa isang dokumento ng korte. Ang mga ito ay malalim na nakakapagabag ng mga paratang, ngunit ang mga ito ay mga paratang lamang na mariing itinatanggi ni Ginoong Payabyab. Sabi ni Kyle Peters, abogado ni Payabyab, sa isang pahayag.
Si Ginoong Payabyab ay isang iginagalang na miyembro ng komunidad na walang kasaysayan ng krimen o naunang akusasyon ng maling gawain. Nakita na natin ang mga banta ng karahasan at panawagan para sa extrahudisyal na parusa na nagdulot kay Ginoong Payabyab at sa kanyang pamilya sa takot sa pisikal na panganib. Nauunawaan namin ang matinding emosyon na napukaw ng mga paratang sa aming komunidad. Ngunit nagpapatuloy ang pagsisiyasat sa loob ng wastong mga legal na hakbang. Kung mapatunayang nagkasala sa korte ng batas, haharapin ni Ginoong Payabyab ang buong bigat ng sistemang legal. Hinihimok namin ang komunidad na payagan ang legal na proseso na magpatuloy at labanan ang tuksong tumugon ng may mga pagbabanta o karahasan. Noong Martes, ang araw na natuklasan ang mga text messages, ang Protect Our Children, isang voluntaryong organisasyon na nakatuon sa pagtiyak ng kaligtasan ng kabataan, ay nakipag-ugnayan sa naguguluhan na ina at sa 12 taong gulang na biktima. Sa pag-unawa na ang minor de edad na bata ay nakakatanggap ng mga hindi naaangkop na mensahe, si Peter Di Micheli, tagapagtatag ng Protect Our Children, ay nakipagpulong sa ina ng biktima upang tulungan siyang mag-imbestiga. Ang mga miyembro ng Protect Our Children ay nakakuha ng mga pwesto sa labas ng paaralan ng biktima kasama ng mga opisyal ng 121 Precinct. Nang gumawa ng plano ang umano'y salarin upang akitin ang biktima noong Huwebes, ang Protect Our Children at ang kanilang mga miyembro ay pumwesto sa lugar ng pagpupulong na sinusubaybayan din ng mga detective mula sa 121 Precinct. Kung hindi dahil sa ina, pakikilahok at tiyaga ng biktima, maaaring hindi natin nahuli ang salarin na ito. Salamat sa pagtutulungan ng magkakasama na ang sinasabing suspect ay napigilan at naaresto, sabi ni Di Micheli. So yan po ang ating nabasa mga kapatid sa nasabing article na ito. At grabe talaga yung ginawa nung nasabing ministrong ito. Biruin mo, nagpadala pa siya nung link mula sa isang malaswang site. So grabe talaga mga kababayan. Pero alam ninyo, marami pong nagde-deny na siya ay isang ministro. Totoo bang siya ay ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Ang sagot po ay oo. Actually, binati pa nga niya si Angelo Manalo. Ito, panoorin natin. Our beloved CFO coordinator, Brother Angelo Eranio V. Manalo, from the Ecclesiastical District of New York, sends our warmest greetings. Thank you po for the love for the brethren around the world. We promise po to remain united with you in loving and caring for the brethren in the Christian Family Organization. On behalf of the ministers and our families, the ministerial workers, and our children, happy birthday po! We love you po! From the District of New York, happy birthday po! Happy birthday po! We love you po! Happy birthday po! We love you po! Happy birthday po! We love you po! Okay, Tams, meron pa nga siyang video. Klarong-klaro po. Siya po ito, mga kababayan. So, ito naman ang susunod na tanong. Paano naman kaya ito pinagtatakpan ng mga miyembro nila? Sige, bigyan natin ng isang halimbawa. Ito pong Facebook page na Katol Liko, na as of recording may mahigit 5,000 followers na siya sa Facebook, mga kapatid. At ayon sa kanya, ito babasahin natin. Sabi dito, ukol sa ministrong ipinapakalat nila na hinuli. Sige, sabihin na nating hinuli nga, subalit wala pang 24 na oras na ilabas din agad sapagkat napatunayan din naman ng mga pulis na hindi totoo ang kanilang ibinibintang laban sa INC minister. Kung mapapansin sa article, was released less than 24 hours na ibig sabihin, walang katotohanan ang sinasabi di umano ng biktima. Aba, grabe naman itong conclusion ng Facebook page na ito na miyembro ni Manalo. Kung mapapansin doon sa kanyang sinabi, mayroon siyang binatayang article, yung article ng Inquirer.net. At naka-encircle, yan daw yung pinagmulan ng kanyang sinabi. Pero tanong mga kababayan,
Totoo ba yung kanyang sinasabi na dahil pinalaya siya after 24 hours ay kaagad-agad wala na siyang kasalanan at hindi po totoo ang sinasabi di umano ng biktima? Susuriin natin yan mga kapatid. Pinalaya ba siya pagkatapos siyang hulihin dahil siya ay walang sala? Susuriin natin yan. Alam niyo po, hinanap talaga natin yung court documents ng nasabing kaso na isinampa sa kanya mula po sa website ng New York State Unified Court System na nakikita niyo po sa screen. At makikita niyo po yung kaso ni Payabyab Glennon Salvador. Nakikita niyo po yan, ano? Ito po. Grabe talaga yung hinanap natin. At meron pong case number ito na CR 00236025RI. Nakikita niyo po sa screen. Ang nasabing kaso ay idinulog sa Richmond Criminal Court. At ayan, yung defendant, klarong-klaro, Glennon Salvador. Tapos yung insidente, ayan, tingnan natin. Nangyari ang insidente noong March 31, 2025. At tama, tugma po yun sa kwento sa article nating binasa. Inaresto po siya noong Huwebes, April 3, 2025. Correct din po mga kababayan. At yung officer na in charge sa paghuli ay ang NYCPD. Klarong-klaro po yan. So ngayon, ito naman yung information. Sabi dito, ang nasabing abogado niya ay si Kyle Todd Peters. Klarong-klaro po, tama talaga, no? Tugmang-tugma. Ngayon, ano po ba ang nangyari sa kaso? At ano po ba ang nangyari after siyang arestuhin? Unang-una mga kapatid, itinakda po siyang humarap sa korte sa darating na June 3, 2025, alas 9 ng umaga. Klarong-klaro po yan, nakikita niyo po sa screen. Pangalawa, ang nangyari pala dito ay siya po ay nagsampa ng not guilty plea, mga kababayan. Ayan, nakikita niyo po sa screen. At siya po ay nagpiyansa ayon po sa nasabing status na ito na nakikita natin sa screen. Ano? At klarong-klaro po, he is arraigned, pled not guilty. Ayan, klarong-klaro. Ibig sabihin po noon, dahil siya po ay nagsabi ng not guilty, siya, yung defendant, itong si Glennon Salvador Payabyab, ay nag-i-inform sa korte na he is denying guilt doon sa kaso na isinampa sa kanya, mga kababayan. At syempre, base rin dito, nagsampa po siya ng piyansa. Nag-bail po pala siya. Ayan, klarong-klaro po. So, yan po ang katotohanan. Nagbayad po ng piyansa ang ministro at patuloy pa rin po ang kaso niya sa korte. At mali po itong sinasabi ng Facebook page na Katoliko. Nako, kayo talaga sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, pinagtatakpan niyo pa yung kasalanan ng inyong kasama. Nako, grabe talaga kayo. Kaya, busted! Yan! Mali yan! Nako, fake news ha. Kaya tama pong sabi ng Biblia. Kahit na sa Iglesia Katolika, dapat talagang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng Iglesia, mga kababayan. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gabor. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!